Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmanok po. Ngayon lang tayo nakapag ng content mga kaibigan kasi talaga napaka-busy natin. Katapos lang sa ating paggalaan at saka katapos lang natin nag-immunize sa ating mga manok po lahat. Kasi naman mga kaibigan, kailangan talaga natin gawin yun kasi medyo marami-rami na po. Ngayon, mayroon namang narapipisa mga kaibigan. At saka ngayong araw na to ay nag-umpisa na rin tayong yung magkondisyon sa inahin mga kaibigan para may pasok natin sa breeding po, yung tinatawag na para maka-produce tayo sa mga kaibigan, yung tinatawag na November born po sa early bird po mga kaibigan. Kaya medyo ngayon ay kasi kahapon mga kaibigan ay nagpurga na tayo. Ngayon siguro mag-inject tayo ng bilamil po kahit tag-0.3 lang sa mga inahin po. At saka sa broodcock na rin mga kaibigan. Ang gagamitin ko mga kaibigan, ganun pa rin. Broodcock natin na galing sa red, saka mababangang babae na galing sa EEG. Yun lang po mga kaibigan. Ito naman palagi natin ginagawa. Ngayon nga, ang dami na nila. Pero hindi lang ito banded mga kaibigan ng yung sa litborn mga kaibigan. Hindi sila banded. Pati nasyonal po. Sa atin naman dyan mga kaibigan ay pang material lang yan eh. Ginagamit lang natin yan pang pang material. Kaya pwede na rin yun. Okay lang siguro kung ilalaban mo. Pero ito ngayong early bird mga kaibigan ay talagang sikapin natin na mabandidan po sila para naman baka interesado silang kasi sayang naman yung puro mga kaibigan ay laban natin po. Pero ito naman golden boy mga kaibigan kahit puro sila ay talagang may po sila mga kaibigan. May mga 70% na manalo po kasi superb ang mga superb yung mga palo nila po. Yung cutting nila mga kaibigan at saka magsalta din po yan mga kaibigan. Kaya sa atin ay talagang didevelop natin itong golden boy para sa future mga kaibigan ay talagang nandito pa rin sila po. Ang natin mga kaibigan bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Juventino Lubrigas, Rickson Gianaganag, Philip Gabisay, Arvin Lumayog at saka itong si Gilbert Lopez. Ito pag-usapan natin mga kaibigan may nagtanong sa atin paano ba daw ang mag-lock ng isang genes po o strain ng isang manok mga kaibigan. Yung mag-lock ba mga kaibigan talagang sila-sila na lang. Sa pagkakaalam ko dyan mga kaibigan ay katulad na mag-inbreed tayo ng manok. Inbreed natin itong manok na to. First meeting lang 50-50. Tapos ibalik mo na naman yung anak. Mag-3-4 sila. Tapos ibalik mo naman. Sila mga kaibigan, mag-7-8 sila. At saka brother sister meeting ka mga kaibigan para malak yung genes sila po na talagang sila na lang mga kaibigan. Sa akin naman dyan mga kaibigan itong mag-lock tayo ng genes po lalo na pag brother sister meeting ka mga kaibigan. Ako napakalalim na po noon mga kaibigan. Talagang marami na pong lumalabas dyan na tinatawag nilang deformities po mga kaibigan. Yan talagang mali ng isang mga manok po na medyo mabaluktot na yung mga paa, medyo may kuba at saka medyo na po yung purma ng katawan ng isang manok mga kaibigan. Pati na rin mag-supper na rin yung cutting ng isang manok po. Pero through selection mga kaibigan, makamit mo rin yan. Makagawa ka rin ng yung tinatawag na nilang Kasi ang resulta ng mag-brother sister meeting ka mga kaibigan, yun na po yung tinatawag nilang mga kaibigan, yung ginagamit na talaga na pang broodcock o pang broodhen man. Doon na talaga nanggaling yun mga kaibigan. Talagang dinalak yun lalo na sa mga big time breeder mga kaibigan. Yun ang tinatawag lang seed fowl po mga kaibigan. Yun po pero talaga mahirap gawin yan. Maliban sa ka ng panahon o oras. Talagang mga kaibigan, napakahirap gawin po mga kaibigan. Maliban sa kakabay na rin yung kagibat na rin yung pira sa kapanahon mga kaibigan. Kasi biruin mo mga kaibigan, isang bisis ka magbalik ay gumugugol na yun na isang taon po. Tapos sa pangalawang balik ay mga kaibigan po. Pero sa atin naman dyan mga kaibigan, pag katulad ko itong golden boy ko, kukuha lang tayo sa ibang breeder na golden boy din tapos ipasok natin mga kaibigan. Pwede ka namang kasi itong may iba kasing tao mga kaibigan na medyo talagang meticuloso po pag nakakuha siya ng isang bloodline katulang ng pusom. Gusto talaga niya mga kaibigan na yung nakuha niya ay yun pa rin po hanggang ngayon. Kasi pag kumukuha kasi ibang breeder, magkaiba na yung mga kaibigan Alam nyo na, yung mga breeder na masyadong malikot kasi yung maisip doon. Kung sa akin mga kaibigan, wala naman akong dyan. Basta
makuha mo lang yung formado na isang manok, kulay nila, at saka yung estilo ng away, yun na rin yun mga kaibigan. Pero talagang kung mitikuloso ka, hindi mag-brother sister meeting ka po. Katulad ng mga kaibigan, mag-inbreed ka. Napakataas mo ng panahon, di katulad nung mag-line breed ka lang mga kaibigan. Kukuha ka ng katulad ng sa iyong bloodline rin na golden boy rin, itapat mo. Tapos doon ka na lang mag-brother sister meeting para medyo shortcut na po. Pwede na rin yun mga kaibigan, kasi yung ma-produce doon ay pwede na yung gawin yung mga materialis mga kaibigan. Kasi pag pinasabi mong inbreeding kasi mga kaibigan, napakahabang panahon po. Nag-google ng pira at saka panahon mga kaibigan. Okay lang yung pag video video mas malaki yung lugar natin. Kasi mahirap paggalain yung mga sisiyo mga kaibigan na inbreeding. Nako, galing sa inbreeding mga kaibigan ay talagang napakaano nila sa sakit po. Kahit bakunado pa yun mga kaibigan. Katulad ni Sir Lancy ay talagang nag-inbreeding po kasi napaka-master naman nun. Kasi Sir Lancy naman, yun naman talaga mga kaibigan. Pag makakuha na sila ng mga seed ball through inbreeding talaga mga kaibigan. At saka mag-brother sister meeting pa po. Hindi ko lang alam kung aabot pa sila ng yung tinatawag nilang 31, 32, 15, 16. Hindi ko lang alam kung aabot pa sila doon mga kaibigan. Saka brother sister meeting pa po. Nako, baka unano na yung mga resulta doon mga kaibigan. Ayun lang po, ayun lang ang aking pagkakaalam doon. Yung tinatawag nilang lacking of genes. Kasi talaga naman, pagkakaibigan, pag naglalak ka ng genes, mga kaibigan, talaga wala talaga mahalo na ibang dugo doon. Talagang sila-sila lang talaga, mga kaibigan. Katulad ng mga limon, mga kaibigan. Dati pa yan, talagang na-preserve ni Sir Lancy Ratore. Pero yung mga manok na yun, mga kaibigan, ay medyo po. Talagang medyo sila. Pag i-inbreed mo pa, mas lalo pang bumababa po. Di ko lang alam, mga kaibigan, kung anong klaseng manok pinapasok doon. Kasi nakita ko kay Montero na hindi na mababa yung limon nila po. Medyo nasa medium station na or high. At saka iba na yung estilo mga kaibigan. Talagang balagitik na yung mga palo. Parang Armalite na rin yung mga palo mga kaibigan. Parang sweeter na rin kasi ang limon naman, alam naman natin yung paisa-isa ang palo. Saka super ang cutting ng isang limon po. Yun lang ang pagkakalam natin mga kaibigan through social media mga kaibigan. Na alam na talaga natin na paisa-isa yung palo ng isang limon. Saka mautak po. Pero ngayon iba na po. Nakita ko kasi may kaibigan ko rin. May kaibigan rin ako dito na nakakuha din sa kay Montero. Yung limon, iba na ang palo mga kaibigan. Parang sweeter na rin po. Saka napakalakas na ng palo po. Iba din yung mga manok ni Montero mga kaibigan. Kaya tayo kahit sinasabing limon na maraming palo, parang may ganyo pa rin tayong alagaan po. Kasi napakaganda ang purmahan. At saka kung papapalo mga kaibigan, ako Armalite na po. Kaya yun lang mga kaibigan, yun lang ating pagkakaalam dyan through lacking of genes na talagang ma-preserve mo yung isang genetic na isang manok po mga kaibigan. Na talagang ma-preserve kahit ilang panahon pang lumilipas mga kaibigan. Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat po. Kaibigan, inaano ko po, iniisa-isa ko po yung malalaki kasi medyo marami sila po. Ang iba nagtukaan na, medyo nasira yung mga buntot lang, nagdugo. Kaya inaano ko po mga kaibigan, isa-isa ko na lang. Pero may nilagay pa rin tayo doon sa paggalaan natin, yung medyo malaki-laki na. Medyo ang iba dito kasi medyo maraming lalaki mga kaibigan. May mga gold. Pero maraming silang golden boy po. Maraming lalaki golden boy mga kaibigan. Ito po, isa-isa ko kasi medyo nasira yung mga buntot. Inisa-isa ko yung kinuha ko yung medyo palaging nanuka mga kaibigan. May isa rin ako dito na ang lakas manuka, itong gold. Ito lang ang inaano ko na siya mga kaibigan. Gilain na ako mga kaibigan, magilain na. Ito po yung talagang inaano ko siya mga kaibigan kasi medyo maganda siya. Parang medyo nanginayang naman ako mga kaibigan pag ko doon, inihalo ko doon. Baka ko kasi ang ganda ng purbo. Ang nilagay ko dito, itong medyo malaki-laki na yung state golden boy po, saka itong mga pumpkin gold. Process sa pumpkin gold, saka meron din isang golden boy dyan. Merong super sweeter.
Sila muna, nilagay ko dyan mga kaibigan medyo, kasi medyo malaki-laki na sila po. Inobserbaran ko lang kasi pag video maganda ang kanilang ano po, dito natin ihalo lahat yung ano, medyo maliliit mga kaibigan, kasi mahirap na kasi yung ilagay mo dito. Pakiramdaman muna natin kung ano itong fly pin na to, kasi may mga minsan mga kaibigan na fly pin po na maraming magkasakit. Kaya inaano ko muna, inobserbahan ko muna kung ano ang takbo nitong fly pin na to, kasi ganyan talaga tayo mga kaibigan, kasi hindi natin alam sa lupa o sa ano niya, sa paligid niya. Kaya medyo nilagay ko lang yung medyo malaki-laki na itong 3 months old na straight golden boy na medyo may pagkapunkan siya, at saka itong cruces ng ano po, pumpkin sa gold mga kaibigan, mga babae lang to, dalawa, may isang super sweeter at saka may isang straight din na golden boy. Yun lang po, yun lang ating update lang mga kaibigan. At saka inihanda ko na yung ano po, inihanda ko na yung mga babae para papaitugin natin sila sa ano mga kaibigan, na talaga magkasisiw sila sa November born for ano mga kaibigan, for early bird po. Ito hiniwalay natin, isa-isa na natin, kasi parang battery type of breeding lang tayo po. Ayan, mga 5K na babae po. Mayroong kumukuha sa atin si ano, yung gold, magandang gold ito mga kaibigan, tingnan nyo po. Maliit na, pero kasi ang gold di tayo mabahala, kasi kung pag-usapan natin buntot, ay talagang formado ang buntot po. Paruhin natin mga kaibigan na mabuhay talaga sila lahat po. Itong mga lalaki, mayroon din akong gold dito mga kaibigan, na pag kasi kahapon nag-immunize tayo, itong gold na to medyo tinamaan, sinisipon po pag kinabukasan. Kaya nang umaga pagtingin ko po, meron talagang ganun mga kaibigan, na pag immunize natin, kinabukasan may matamaan po. Meron talaga, medyo malaki na rin ito, medyo magpo-performance na rin to. Ang gandang ano to mga kaibigan, pumpkin cross sa gold po. Medyo natamaan siya, sinisipon po. Walang problema na, madali lang naman yung manuhan. Na pag immunize tayo, kinabukasan may mga tatamaan po. Pero ito mga maliliit mga kaibigan, maganda po ang ano nila, maganda po ang sitwasyon nila po. Kasi ang daming lalaki po, ang daming lalaking golden boy mga kaibigan. Meron pa masisyo dito. May ano pa dito, may mga 12 pa to, 12 na sisiyo po, na immunize na rin to. Kaya itong magpahulugan tayo mga kaibigan, kailangan talaga natin magdahon, kasi i-ano din natin yan ng ano po, yung sa bakuna natin. Tulad nito, 3 bisis ako nagbakuna dito mga kaibigan, pero ano lang po, itong ano lang, clone 30 lang. Balak ko sana ng ano, liit, bakunahan pa natin ito ng ano mga kaibigan, yung tinatawag lang gumburo po. Saka natin sila pakawalan. Ito at saka ito ay 5K at saka kaibigan, golden boy na EEG po. Tingnan nyo po, ang ganda. Kamura lang po, pero hindi naman mura. Medyo mahal na rin yun, lalo na pag binayaran mo na kagad, gikas mo. Pero pag pinuhulugan mo mga kaibigan, medyo magaan lang yun po. Yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.